Baka hindi po natin alam, nakakakain na tayo ng plastic. Nakitaan kasi ng microplastic o mga super liit na piraso ng plastic ang mga bangus sa Agusan del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa 30 piraso ng bangus sa sinuri ng Mindanao State University, lumabas na halos lahat o 29 ang nakitaan ng microplastic. Yan yung mga maliliit o durog na piraso ng plastic na sa sobrang liit ay hindi nakita ng ating mga mata. Nasa 5 hanggang 10 microplastic ang nakita sa loob ng bawat bangus. Ang mga sinuring isda ay galing sa mga fish cage na Sipit at Butuan City sa Agusan del Norte. It means yung mga water, yung tubig na nasa cage na yun is contaminated with microplastic. Malamang daw na nakakain na ng mga isda ang mga basurang plastic. Halimbawa, di ba sabi ko nga yung plastic dumating sa ilog, ito ay halimbawa dahil sa agos ng tubig, humina yung plastic, nagkagutay-gutay. Pagdating mo sa dagat, iba't yung plastic na yun, nagiging maliliit na o mga kuha na lang siya, mga tagpi-tagpi. So, after mga ilang buwan, ilang taon, magiging microplastic na po ito. Pero hindi na bago ang mga ganitong pag-aaral. Noong 2019, nakitaan din ng microplastics ang mga talaba at iba pang fish species sa Tikalan sa San Juan, Batangas, base sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University. We're living in a plasticine, in a plastic world. It's a wake-up call for us na plastics is everywhere. Then we have to do something about it. The worst is yet to come if we don't do something about it. Kaya panahon na raw para paigtingin ang pagpapatupad ng mga panuntunan sa tamang pagtatapon ng basura, lalo na ng single-use plastics. It has been alarming for many years now. Kung kakayanin natin na i-minimize ang paggamit ng ating mga single-use plastics, no? Kung pwede tayong mag-promote ng mga reusables. Sabi naman ng Health Department, wala pang sapat na pag-aaral para matukoy ang epekto ng microplastics sa ating kalusugan. Pero di raw ito dapat ipagsawalang bahala, lalo't madalas, nasa huli ang pagsisisi. We need to understand this further. Kailangan may protocol to find out. But more importantly, even before we find that out, if we think that it could harm us, we could already mitigate, we could prevent that possible substance from becoming more and more in our environment. So, papasok tayo from a health perspective, sanitation, yung disposal of garbage. Sabi nga nila, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.